Our going to learn today is magkaisa tayo sa salita ni Jesus. We need to learn more about because this is what will happen. Okay, I just want to give this title, The Narrow Road and the Broad Road. Isang malaking daan at matitid na daan sa Tagalog. Okay, if you could just flash forward Matthew chapter 7, verses 13 to 14 before I pray. Enter by the narrow gates, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by the 14, and because narrow is the gate, that is difficult is the way which leads to life, and there are few who will find it. Father God, we thank you for this privilege to know more, learn, Father God. I pray that every ears will listen today, and every one, Lord God, will see where we are at, kung nasaan kami spiritually, kung saan kami dumating at tumigil. Also, yes, I'm on level, Father God, and I pray, Lord Jesus, that they will continue to open the granary of our hearts, that, Lord, the new words may fill us up, to fill in, Father God, kung kami man ay namimikati at nag-confuse kung paano, Lord God, organize our hearts and our understanding from your word, and bless us all today. It will reach every corner of every jail center today. In Jesus' name, I pray. Okay, so sa ating nabasa kanina, may dalawang lugar na puntahan ng tao kung mamatay. Alam natin na we are not fixed in this world, we are living temporarily. Kung saan ka umabot na taon ngayon, you need to expect something. What will happen after this life? What will happen after the end? Of course, because the Bible is stated. The Word of God ay kanyang sinasabi na ganito nga, meron isang daan na maluwang, broad or wide, sa Koreano, no bio, okay, that leads to destruction, nakakasira, or death, or kasiraan, or losing everything until death eternally. Pero meron din isang daan na sinasabi dito na narrow road, na ito ang sinasabi ni Jesus. Chapter 14 verse 6, you know, the narrow road. Ayun ang sinasabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6 na alam natin na memorize na natin yan, nasabi natin, I am the way, the truth, and the life. Okay, I am the way, the truth, and the life. And that is the narrow way through Jesus Christ. We can get in. So ito, walking through the narrow gate or road is by having an active faith. Kailangan po na maging active ang ating pananampalataya. Okay? Hindi po patay na pananampalataya. Yung patay na pananampalataya, hindi siya nakikipellowship, hindi siya nag-a-action, naniniwala lang. But he or they don't do something to understand the meaning ang pananampalataya. Kasi ang dami-daming pananampalataya, lahat tayo naniniwala. Lahat tayo pwedeng maniwala lang. But sitting down without any understanding, useless. Hindi po yun ang pananampalataya na sinasabi ni Jesus. And even James is saying that faith without action is a dead faith. Okay. So sabi ni Jesus dito, okay, I am the way, the truth. It goes to John chapter 14 verse 6. It is an active faith through Jesus Christ. So it doesn't matter. It makes no distinction between skin color. Maski may itim ka, napudaw ka, maputi ka. Now, just like that line there, maski you belong to the royal blood, Brunei or UK, United Kingdom, whatever, who they are, ethnicity, maski saan kang ethnic nang galing, maski sa Badjo ka nang galing o kaya sa Ita, sa Zambales, okay? Status in life, ito ang sinasabi, rich or poor, okay? Hindi ito hadlang na magkilala si Jesus. Dahil gusto niya alam sa atin kung anong ginagawa sa malaking daan at sa matitid na daan. So, but some groups today, you know, may mga grupo ngayon, I'm not going to mention a group today worldwide, even in America and other places in the world called the universalism. Okay, ang sabi nila,
There are many ways to what? To reach the dwelling place of God. Maraming daan. That is a universalism. Mga kapatid, marami. And even the biggest churches in America, they believe in this. That some groups ay marami daw. Marami daw kaparaanan. O kaya maraming ways kung paano papunta sa tamang daan. Hindi po totoo yun, kapatid. Maraming ways. No. The Lord Jesus only Himself that I am the way. No one can even claim, no one can even a person to say that I am. It's a sin. It's a blasphemy against the teaching of salvation when we say that I am the way. And you cannot be saved without me. May mga taong ganito, patawarin natin sila. Okay po? Patawarin natin sila in the event that the Lord Jesus will show Himself with them even in dreams, even by reading the Word, and they will know more. Marami na magagaling ngayon. Okay, but ito nga, para may saysay yung sinasabi sa John chapter 16, if you can just put a Bible sa John chapter 16 because it is the bisect. Chapter 3 verse 16 I should say. Thank you, Rob. The verse is very familiar. At marami na nakakaalam, mas grade 2 alam na ito. Okay. Ang sabi, for God so loved the world. Ang keyword doon for, dahil may nagawang dati na hindi maganda. For means steal. O kaya meron ng dating pagmamahal na nasira, na sinira ng kaaway. Okay? At iyan ay sa ipinakitang ni Adam at Eve. Okay. So with this, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe, ang kagandahan doon mga kapatid, whoever believe, maski igurot Ilocano, Bisaya, Mataba, Maputi, okay, butchog, tiyan na, okay po, mapayat, butchog, ang tiyan, mapayat, walang sinabing panito o ano dyan, okay, whoever means anyone will decide, anyone will say, yes Lord, I am, anyone, whoever, maski mayaman at ano pang average or let's say elite kind of life, doesn't matter. God is not a respecter of person who will say, yes Lord, who am I? Even position in life. Okay, maski napakataas na position, kung gusto mo tanggapin si Jesus, ay ibig. Tanggapin ni Jesus. Maski naman walang sa buhay. Pero tinanggap niya si Jesus, parehas din. This is a standard to say. There is a way to be saved. It's only because we are going to perish. Perish means mamamatay, mawawala sa mundo ito. Pero napakagandang pinag-aaralan natin na sabi, who those who believe in Him shall not perish. Ito ang sinasabi na, ang katawang lupa na ito ay mamamatay. I want to repeat. Ang katawang lupa ay mamamatay at mailagay sa nitso. Mabubulok. O kaya kung dito sa Korea, pagka nilalagay sa nitso, may pera kasi mahal ang per square meter to put the body. It's like even they're buying $10,000 per square meter dito. So yung mga nakalagay sa yung mga pupuntahan din namin, sometimes I go to the place where they put the dead in the way they put it's like a park. Diyan sa Pilipinas nakakatakot ang sementeryo, pero dito hindi nakakatakot. Parang kang pwedeng mag-post lang at magpa-picture. It's like a village, it's like even a grassy place, and then meron siyang cross na. I don't care kung pangalan yun o ano, but pwedeng mag-post, pwedeng magpa-picture. Noong damdaman namin dito sa Korea, Noong damdaman namin, noong first time namin sa Korea, akala ko, park. Ayun pala yung mga pakayan. Yan nasa kasi may mga bermuda kasi sa itaas. Parang hindi naman pakayan ang inilagay. Akala namin park na pwedeng magpa-picturean. Picture kami. Ignorant yan Pilipino. Kaya nilang nag-picture kami doon. Yung pala simenteryo. O kaya pinaglagyan ng tatay. Maganda kasi. Pwedeng magpa-picture, pwedeng kumain doon sa itaas. Of course. Kasi malinis siya. Anyway, this is a story na ito nga, kung tayo mamamatay, doon tayo pupunta. At kung walang pera dito sa Korea, i-cremate. And they will bring the ash to the columbarium. They put it there and they're gonna pay some money, like yearly or probably monthly. I think they do it yearly. Okay. That is the place where they put the ash. This is a little box.
So it is not contained that space. Kaya siya mura sa mga walang pera. Okay? Pero yun ang tinutukoy ko ngayon, na kung mamatay, doon lang tayo taba. Yung espiritu natin, ito ang sinasabi din sa ating binasa kanina, may pupuntahan ng espiritu natin, small s. Lahat tayo may espiritu. Hindi pwede pati animal, pero marunong ang animal, pwedeng ma-inlove, pwedeng magalit din ang animal. Okay? Because our souls were working in our spirit. Ang body ay mamamatay, but the spirit will go to the two places. The wide gate, it passes to destruction or death eternal. Mas humihinga sa impyerno. Nararamdaman ang sakit, as we even know in the Bible. We only know, and we only say, and not because we read. Okay, and we have knowledge about it. That's why it's good to listen. It's not only even listen, but to go what you are listening, so you will learn. Okay, so this is the thing. But the soul that have an active faith, or the spirit that you have, that if you have an active faith, tuloy-tuloy na pananampalataya, hindi siya nag-give up. Gusto niya makinig palagi, maski may problema, andyan yan. Yun ang pananampalataya. Minsan ang pananampalataya na di-define sa isang bagay na maski marami kang problema, maski maraming utang, maski anong kalalagayan ng buhay, no? Maski anong mga problemang dumating, testing in life, nakikinig ka pa rin, magdadano ka pa rin, magsakripisyo ka pa rin, dahil may gawain na iniimbita. Thank you sa pagtugon ninyo, no? I know it's hot in your places there. In Korea, we have 15 degrees centigrade. It's still not hot. Magsasalag na 14 at 15. Kaya naka-jacket pa kami. Anyway, maski anong kalagayan, that is the point here. Na kailangan is-safe natin kung saan pupunta itong ating espiritu. Ang espiritu hindi mamamatay. Whether it be a losing place in the death eternal, kamatayan hindi natatapos. Ito yung narinig na natin sa mga preacher, o kaya kung preacher ka na pumasok sa kulungan, at least you know, na may lugar na pupuntahan ang hindi nagtipinig, may lugar na pupuntahan ang hindi active ang faith. Okay? At may lugar na pupuntahan ang buhay ng pananampalataya. May buhay ng pananampalataya, sila nag-persevere, nag-endure. They endure the hardship. They endure every to listen. They endure the sit down and listen what the preachers are saying every day. And then in the event, they will, the Bible says, or the scripture says that welcome my faithful and good servant, enter thou into the joy of the Lord. At yun ang ating pupuntahan na isa. Okay. Next slide. Let's see what thus it says. I want to give you a big picture of heaven. Kasi may impyerno at may langit. Lord, if you can just plus Matthew chapter 25, starting probably verse 4 more into the following verses. Then he will say to those on his left, depart from me. Sa versikulong ito, kapatid, nakikita natin in the first line, ay bawal mag-left. Left has a lot of words to say. Huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway. Maski sa ang government organization, let's bless the people. Hello? Maski sa simbahan, huwag kang pasaway. Okay, baka manadamay ka pa dito. Ang sabi nito, then he will say, si Jesus ang nagsasalita nito, no? Matthew is writing this, but when the Lord Jesus Christ said to say those who are on the left, depart from me. Depart when they are being rejected, or they are being rebellious spirit. It rebels against the panel, the principles. It rebels against even the word of God. You are cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Okay po, ito ang sinasabi ni Jesus. So maganda na may left and right. Sana po maintindihan natin. If you try to dissect the point here, left are those again rebellious, wag mag-rebel din sa salita ni Lord. Maski marami tayong nakaalaman
Huwag tayong mag-rebuild. Do not stay on the left. Kasi ang sabi niya, those who live on the right side, put the fish net on the right side. Sinabi kay Peter, and then sa araw ngayon, ang dami nakuha silang Peter. Marami silang nakalap na isda. Okay? Because they obey God on the right side of the boat. Okay, they put the fish net on the right side of the boat. That is like I am speaking example of right. You live right, and God will bless you. Okay. So those are right niya, yun yung kinuha niya. Let's continue. Let us continue. Ang sabi dito, nung si Jesus ay nandito, Jesus is trying to get the attention of these people. For I was hungry, you gave me nothing to eat. And I was thirsty, you gave me nothing to drink. I was strangers, and you did not invite me in. I needed a cloth, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. May nagbibisita ba sa iyo dyan sa prison? Thank you naman at meron naman. They're saying, hi, bigyan ka ng tinapay, encouraging ka. Walang problema, and that is good, okay? Okay. So, itong sinasabi ni Jesus, itong, I was hungry, when we go with this, bagay, maraming sitwasyon ng pagkakataon. Let's go straight, para hindi tayo magtagal. Huwag na pa ikot-ikutin. Itong versikulong ito, nasabi niya, bakit hindi ako hindi bimisita nung nasa kulungan ako? Sabi ni Jesus, ano pa? Bakit hindi ako dinamitan nung when I was discomfort and I need a clothes? Okay po. Ang damit ay hindi iyang pang-display. Kung Adidas, kung Nike, or Under Armour, kahit kung ano pang suot, yan ang gusto ng Pilipino dito. Sabi ko, may utang ka pa, huwag mo nang bibili. Kararating lang. Gusto nang bumili ng Adidas, kasi nakita yung mga kasama niya sa kumpanya na gaganda ang suot. Kaya mo na, bitinano na iyan, marami ng pera, nakabayad na iyan ng utang. Ikaw na kararating, huwag kang magyabang. Kararating pa ng bili-bili doon, hindi masama ito, no? Hindi masama bumili ng mga signature. It's okay, walang problema. Pero kung kararating ka lang yan, hindi ka parang kabayad ng utang, itipin mo na para magbayad, para hindi mag-interest, para hindi may stapa. Okay? At ano pang bagay? I am saying this, at yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila. When I was a stranger, hindi din ako pinapasok. Okay, nung ako'y nagutom, pinakain pa ninyo ako. Sinasabi ni Jesus, ano yung ibig sabihin nito? To cut the line short, maraming sitwasyon at pagkakataon. Maraming pagkakataon at chances o kaya sitwasyon, pagkakataon, ang pagtawag ni Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin ang sarili natin. May mga kaparaanan at may mga nagawa si Jesus sa ating mga buhay, pero pinabayaan natin, hindi natin siya pinakinggan. People are ignoring. Again, ang mga tao ini-ignore ang salita ni Lord. Ini-ignore ang pagtawag. In Tagalog na lang yung ignoring. You cannot go with it. Okay? Anyway, they ignore the word of God. Maski maraming pagtawag, maraming nag-aanyaya, ayaw pa. Maraming mga sitwasyon na gustong pumasok si Jesus sa puso mo, hindi mo lang binuksan. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi sana. Sana ganito. Marami tayong mga sana. Okay. Kagaya ng mga tao noon, ganito ang pagsalita ni Jesus kasi totoo minsan. Gusto, pero ayaw papasukin. Dinala doon, nagpadala si Lord para ibukas ang Bible study sa bahay, ayaw buksan. Ano pa? Pumunta ang malaking krusada doon sa kanilang basketball court, sa kanilang community, ayaw mag-attend, doon nagkikiinom siya. May mga ganang mga tao. May mga bakatakon tayo, biktima. And of course, this is the natural life of a human being. But sana po mabago na yan. Hindi na, now we are realizing where we are at. And because hindi natin siya pinapasok minsan. And because we know that ang buhay kay Kristo, kung hindi nagre-reveal dito, nagpapatuloy, the Lord Jesus promised to organize. Inaayos niya yung magulo. Organize. Ma-organize, sabi sa Ilocano, ma-ornos. Kaya naman hindi ko maalala sa Bisaya ang organize.
Okay, pero sa Ilocano, maornos. Iurnos na. Okay po, mga taga-Batang Iluso. Lawag municipal. Okay. Ornosin lang to. Wala na. Okay po. I-ayos, i-organize niya. Yan ang bagay na makukuha natin sa pagpupo, pagsilbi, ang tugaw tayo. At tayo ay upo, sana kung makinig. Okay? Please sit down. Thank you. Please stop walking kung may nagsasalita. I thank you. I thank you. Upo po tayo mga kapatid. Okay, kung umihi, bumalik ka agad. Okay po? Yan ang sinasabi ko dito sa church dito sa Korea. Huwag kung may nagsasalita, ihi kayo ng ihi, tawag kayo ng tawag. That's not good, please, okay? Please practice. Please. Huwag ignorin. Pakinggan lang, please. Why not just stay? Marami na akong alam, pastor, nung bata pa ako, nag-a-attend ako sa simbahan. Marami na akong alam. Okay, kapatid, I know. Marami, and that's okay. But why not just stay a little longer? And you will know. Why not just listen, stay a little longer? Why not just stay a little time? That's the point here. The Lord will work. See, in verse 44 Bible Road, if you do that, kung anong mga reason ng mga tao, nung si Jesus ay nag-give their commendation. They also answer, Lord, when did you hungry or thirsty or a stranger and needing the cloth, and sick and the prison and they did not help you? Nasaan Panginoon niya? Nasaan kailan? Sabi ng mga reklamador na itong mga tao. Next, the next verse. Sumagot si Jesus. He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of this, least of this, you did not do it for me. Guilty ang mga tao. Guilty ang mga tao. Sabi ginawa, hindi serious. Pero may mga mabubuti rin. Pero kung nakita natin dito, ang sabi niya, why did you not do it? Wala kayong inaksyonan. Okay? Sa kanilang sa panghuli, ang tao mahilig sa panghuli na nangyayari sa kanilang karaka siyang kung nasa if a man is go with procrastination. When I say procrastination, it is a kind of mahilig ka sa procrastinate, you delay. Dapat na kailanganin, delay ka. You delay what is important. That is my point. And then, in the event, sayang lang. Kaya ang mga tao hindi ginawa. Minsan, ang mga tao walang awa sa kapwa. But they will, ito ang sinasabi ni Jesus. And they will go away. At ang sabi ni Jesus sa verse 46, then they will go away to eternal punishment. Ang mga tao na hindi nakikinig sa ating mga salita, ayaw man lang makinig at hindi man lang ako bigyan ng oras. Yan ngayon po, ang sinasabi ni Jesus, tama ito. Sabi niya, ang puntahan to the eternal punishment. But to the righteous, nanggaling tayo dito sa word na righteous, or right. Okay, but to the righteous, to eternal life. One of the attributes of Jesus Christ is merciful. Okay. Merciful, compassionate, lovable. Mahal niya ang bawat isa. Kaya doon siya, kaya ginagawa niya sa atin ito, sa araw na ito, mahal niya tayo. No? Mahal niya tayo. Pero pagka nakakarinig tayo ng judgment ng mga ganito kung anong mangyari sa kulong, sa impyerno, ay kailangan na. Kaya natin pinapag-aralan para may handa tayo. Hindi para takutin kayo, hindi po kapatid. Ito ay nasalita kung ang preaching ko nung nakaraan ay pagmamahal, pag-i-embrace at ano pa, ay hindi lang naman po ganun. Ay kailangan na matututas tayo sa ibang, the opposite of the coin. And of course, here if we do it right, and then we will pass the narrow way, or yung daan na matipid. At doon na may kaligtasan. Again, nagadaanan ng espiritu mo, dahil patay na ang katawan mo. Kailangan malaman natin ito na mamamatay tayo. Mamamatay talaga tayo. Pero yung spirit na yan, meron eternal death and eternal life. Again, unbelief. So one of the attributes or characteristics of the Lord Jesus Christ is merciful. Bakit walang awa na pinaslang? Ng mga ganito na nangyayari, no? Nabayan mo ng awa. Ang demonyo walang awa. Ano pa? Walang compassion.
actually yan. Maski nagmamakaawa, pinatay pa. May mga ganito ang kaaway. Okay, that uses every human being at wala pong excuse sa bawat isa. Pero yan, gusto ng biktimahin ng kaaway para magkasala. Minsan ito ang sinasabi natin, why I am here? Pastor, why I am here? Why tayo ng why? But it's just because we allow the devil to work. Okay? Pinayagan natin na nagtrabaho. Pero, di ba na? In your case, in your condition, because this is our word to you guys. Maski hindi na libre ang pagkilos o kaya to move, to live inside behind bar is not like when you live outside. Of course, you know that. Hindi ka, yung dating komportableng buhay mo, it's a little discomfort. But for what? Bakit tayo nandyan? Bakit tayo nandyan? For, yun ang sinasabi ko in the past that for spiritual rehabilitation. Para ma-rehab kung may drug, may mga mental na inilalagay sa mga mental some buildings separated in a hospital that they gotta put into a mental rehabilitation, not because their mind is not working well in a natural how. But ito ang sinasabi natin, limpyo yung tao, limpyo. Ano na po itinulong? Ayon po ang sinasabi natin para magkaroon tayo ng pag-aayos. At ito, nung nabuksan itong jail ministry, napakaraming salamat sa buhay ni Ma'am Connie, when she invited us, and we are happy. Why? Because of one of her leadership with this great thanks that is spreading all over Philippines, and that we are adding in number. We appreciate this jail. We have been praying for this jail ministry. Kasi maraming inaabot ng salita ni Lord para mapaalala ka na. Again and again, to be born again is not religion. It's not. But this is the order that is given the command of the Lord Jesus Christ na pinaaabot ng bawat isang preacher o kaya ang kaskas ba o kaya preachers to reach you in nitong program na sinimula ni Ma'am Connie sa Canada and the rest of the Canadian leaderships. And we are involved in this. So maraming salamat, no? Pangaraw-araw natin ginagawa. Why? Because there is YK. May puntahan ang bawat isa. Again and again. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay dito. Meron, nung nakarang Sunday, the day before yesterday, meron biglang natumba na Pilipino sa kalsada. Biglang natumba. Bakit kaya biglang natumba? Okay naman. Noong nakita na, noong itinakbo nila sa hospital at it called my attention kasi pumunta ako sa embassy natin. Sometimes we help and see what is happening sa may mga ganitong namamatay na Pilipino, no? Tinatawag kami sa humanitarian department sa embassy to ipaalam, lalo na kung taga Baguio, because I'm from Baguio, no? At lalo na kung mga taga Baguio, mga taga Cordillera, ako ang tinatawag nila. Okay, para kilalanin. Pero iyon po ay Tagalog siya, so ibang pastor na tinawag din sa Tagalog region. So ang kanyang prognosis, the autopsy is cardiac arrest. Meron siyang sakit sa pulso. Siguro napagod kasi panggabi, and then lumatakad siya. Biglang natumba. 35 years old. Yun ang point natin na hindi natin alam kung kailan tayo kailangan kung when to die. Maski 35 years old, napakabata. And then, so, ito ang ating pinaghahandaang buhay. Kasi hindi natin alam po kasi kung iasan tayo tutubo o kaya kung kailan tayo when we face death without even preparing. Sa mga cardiac arrest in the middle of the street, wala na pong siguro wala na pong nag-preach sa kanya. Paano kaya yun kung biglang namatay? What is our judgment kung ang tao biglang natumba sa kanya na what? Hindi natin alam kung anong ginawa niya. Kung meron pang time na magsisi. Pero ito nga, thank you this morning na may panahon pa sa pagpapalaganap ng salita ni Lord sa online via Zoom platform. Maraming salamat. Kung ang time na binibigay ni Lord sa atin, we need to take heed, pakinggan, at maraming salamat.
ito nga ang dapat gawin ng isang tao. Marami pang panahon na pagtawag ni Lord. Kung ito ang pagtawag ni Lord, so parang serious. Kasi marami nag-a-attend, binubuksan naman ang tainga, pero no change in your heart. May mga ganito. Sana hindi kayo ganun ngayong araw nito. Again and again, this is the time to feel the love of the Lord Jesus Christ. This program is open to implies salvation to all of us. Okay? As even the narrow gate will be suppose our destination kung tayo namatay na. Okay. So ito nga, yung wide gate na ito, it implies something very easy. Yan. Ang kaaway gusto mong madalian, pero doon nagkasala. Ayan. Easy to get through or experience. Ang sugal, easy. Dito sa Korea, bawal ang magsugal ng mga OFW. Hindi yan. May mga nakakapasok pa rin. Pero yung sugal ngayon, online. Nako, meron bumalik sa simbahan na umiyak-iyak siya kasi marami na siyang utang dahil sa sugal. Sabi ko, stop that brother anymore, okay? Sayang ang pera, sayang ang $2,000 na islugal mo in 1 hour. Casino online is like even, what is that? When you are inside a casino, we have the, what is that machine? Sister Pastor Berna yung slot machine, I should say, yeah. Parang ganun, no? Magbibigay siya ng marami. Hindi minsan ayaw nang ilabas. Hindi na, uuwi na siya ng luhaan. Ganun ang sugal. Gustong madali, pero kawalan. Walang awang-tibigmak ng isugal sa ng Ilocano. Walang limangan sa sugal. Conspiracy, it's one. You know, what does it mean by conspiracy? You know what it means? Manakarinig dito. Conspiracy is all the things, it is a decision of a group or 5 people, maybe a group of people, to do unlawful acts against the law of the government and against God's word, conspiracy. And then they will do unlawful things. It can be in death or life or what. Conspiracy, pero maraming failed conspiracy. Marami na ngayon. Failed conspiracy, you know what I mean? Marami na kung hindi nagtagumpay dahil ayaw ni Lord na gano'n na lang palagi. And then sa kulungan din ng bagsak. Yan po. Yan ang conspiracy na sinasabi. Pero ito nga. Okay, so the wide gate speaks of very accommodative. Ito wide gate na ito, accommodate of your preference. Kung saan ang gusto mo. Ang gusto ng tao, pero yun pala kanyang kasisiraan. Okay, he lost everything, even led to death. Pero ito, okay. Yes, Hebrew chapter 10 verse 26. But kailangan na i-address natin ito para mapara. Hebrew chapter 10 verse 26. Bro, please. Thank you. 26 before 27. If you can put together. Sorry. Please put together. Na ang sabi dito, if we, yan, willfully is deliberately. If we, this is a kind of choices. Mamili na tayo. May pagpipili. If we sin willfully, ang sabi dyan, if we deliberately, because in IV, ito ang sinasabi, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of truth, kung sinasadya natin na paulit-ulit at paulit-ulit, okay? Anong mangyayari kung paulit-ulit against the law, against God? Paulit-ulit. There's remaineth no more sacrifice of sin. Ang sabi dito sa NIV, no sacrifice of sin is left. But it is a certain looking for a judgment and very indignation which shall devour the adversaries. Indignant means it is an angry, galit na galit. Indignation is the process, okay? Galit, o kaya galit, o we shall devour the adversaries. Anong mangyari kung paulit-ulit na ating ginagawa, may consequences. Ito po.
Kasi minsan, paulit-ulit na ginagawa ka ng mga tao, yan po, iyan ang thank you for the version. But anyway, yan po. If deliberately is paulit-ulit, sinasadya pa. Ayan. Yan doon ang nangyari. Dahil sinasadya mo, sabi niya doon, stop please. Come on, you have given you a chance to change. But you didn't stop. Sige po, sige ka lang ng sige. Ito ang nangyari kapatid. So, pinapag-aralan natin para mawarningan ng bawat isa. Wala na po ang pag-ulit. Ang mga dati na noon, kalimutan na natin. Iba na ha? Mga kapatid, mga anak, mga manong na nakikinig, mga anak namin, of course, we are older than you are, and I said, mga nandiyan, nakikita ko kayo, bata kayo. What did you do, mga anak? So yun po ang aking advice. Tama na po. Because if you deliberately do after you have heard this preaching, and then gawin ulit, o kung preaching mga ibang pastors, my co-pastors, are giving all these words again, inulit ko lang po, okay, yan po. Wala nang ibang pamamasensya, kundi dyan ang hantungan. Ibig sabihin, judgment, there is judgment here on earth, but there is also judgment in heaven. There is also judgment in the eyes of God. If the law judges us and say that we are guilty, and that's why we are there, in the law of the land, what I mean. But when the law of the Lord is a judge, to judge us, and then where that is, where we gonna go, the white gate or the small gate to heaven, to the place of God's dwelling place. Okay, so ito na ang ating pag-aralan. Rebellious spirit ay kalaban ng Diyos kasi. Okay? Ang rebelde na liftes ay kalaban ng Diyos. Sana let's obey. Sa organization natin, let's obey. Inside the jail, we need to obey all the rules, and there are policies in there. I believe na nakadikit pa yan minsan. Okay? Hindi pa ako nakakapasok ng kulungan, o kaya kung may binisita kami sa Baguio noon, I preached also in the Benguet City Jail, provincial jail, I should say, but I didn't went in their rooms, or, you know what, it's just the outside court. Okay, well, whatever, kung may mga nakakaratulan dyan that you are following the rules, and that's good, eh, walang problema. Why? Sa rules na lang sa labas, hindi ka nag-obey, mag-obey na sa loob. Kunti lang na. Okay, so, these are all what we are speaking, that rebellious is the act of saying no to the rules, saying no even to the word of God especially. Ang salita ni no, ayaw mo pa. Ang iyong naman nangyari. So, we end of destruction, eternal. Okay, so sana maintindihan natin. Pero ayaw ko nang patagalin at sinasabi, ito ang ating iyong buhay natin. Na huwag natin kung nandoon na tayo sa impyerno, sabihin natin, sana natin ito ako sa online Bible study, sana nagpunta ako sa pag-iimbita, sana tinanggap ko ang Biblia at binasa ang Biblia na regalo sa akin ng aking yanan o kaibigan o close friend, hindi mo binabasa. Anong binabasa? Sana sumama ako kay nanay at itay sa church. Wala nang pagaganyan. Iyan ang magiging pagsisisi sa impyerno. Sana nagseryos ako sa pagsilbi, ganyan sa impyerno ang sinasabi ng nandun. Sana, puro na lang sana. Ayaw ko lang sabihin na sana all, pero sa kanila lang yun. Okay? Sana all. No. Because there is a separation. Huwag kang magsana-sana all dyan na yan ang gusto mong sinasabi. Okay? Sana all daw. Ayaw natin, kayo lang na nasa impyerno ang nagsasabi niya, na pinagpipipir namin mga sarili namin. Sana nakinig ako, sana sumama, maraming sana. See? So dahil sa impyerno, wala na pong online Bible study. Walang online Bible study sa impyerno. Walang krusada sa impyerno, mga anak. Wala pong prayer meeting. Yan ang nalalahanin na walang prayer meeting sa impyerno. Walang pag-aanyaya na dumadong ng gawain pagpupuri na ganito. Walang wifi, walang Instagram, walang Facebook, walang payabangan, walang pataasan ng volume ng karaoke at kumapit ng I did it my way. You did it your way, kaya ang tao ay nalulunod. Oo, you did it your way. Yan ang kinakanta mo, palakasan pa. Yan ang gusto-gusto ng Pilipino doon. Na gusto talagang ng palakasin ang sabi ng kapitbahay, ihina ang volume. Nagalit.
yung mga Pilipino, kasi gusto niya iparinig ang kanta niyang I owe you. Ano kanta niya ng I owe you? May utang ka talaga, no? The sunlight in, ay, ginamay na ang celestial body. May utang na hanggang kalamitan. Oo, okay na. Ayan na. I owe you. Wala nang payabangan, wala na pang fellowship tournament wala na pang fellowship doon, wala nang basketball courts. Wala na. Wala na, this is the time to decide. Wala na po. Wala na mga amagan, wala nang Netflix, wala nang media platform na ganito, mga kapatid. Ang mga tao ngayon magagaling in this modern technology. The modern mindset in becoming more smarter, pero wala silang naintindihan. Awan tinaawatan ko, awan walang naintindihan. Ang galing-galing ang tao ngayon, anong naintindihan? Ito ang sinasabi natin ngayon. Ang galing-galing mo, wala kang naintindihan. This is the point. Anong naintindihan ng bawat isa? So ito po ngayon kapatid, sana sa pagmamahal ng Panginoon in the last verse, road. Ang sabi ng Panginoon, dahil wala tayong naintindihan, come on. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, I'm now ending. Trust in the Lord with all your heart. Ang trust ay magsilbi, makinig, makupo, at magtaimtim. Mag-yes kay Lord, maski may problema, maski ang tagal-tagal pa ang kaso, mag-trust ka pa rin. Bakit ang tagal-tagal pa ang aking attorney? Mag-i-pray mo, mag-trust. Andiyan na lahat ang processing ng trust. Trust in the Lord with all your heart. Huwag mong pagalitan ng attorney mo, huwag mong pagalitan ang warden, huwag mong pagalitan kung sino. Okay, you trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Ang pagpunawa ng tao ay limited, subject to error. So anong naintindihan nila? Ang galing-galing mo. Yeah. Pero ang sabi sa verse 6, ito ang kaparaanan. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path straight. Lahat ng iyong gagawin, pakinggan mo ngayon, magpasalamat ka. Sabi mo, Lord, sabi mo, direct your path means lahat ng mga crooked, lahat ng mga sigsag road na paakyat sa Baguio through Kilo Road, ay sigsag road ang buhay mo. Lahat ng mga disorganized sa buhay mo ay aayusin ng Panginoon. It will direct your path. Okay? Yan po ang okay, so last verse, Brother Joshua. Brother Ariel, road. Okay, a sheep will come from this town of Jesse. Ito kapatid, no? Kasi si Jesse, anak niya si David. Si David nasa descendants ni Mary. And Mary, ipinanganak niya ang Savior. Pakinggan, si Jesse ay lolo ay papa ni Jesus, ni David, daddy ni David. A branch ay si Jesus Christ. Ang ipapanganak sa linyang descendants, sabi ko na lang, descendants of the generation ni David, ay si Jesus, ay si Mary ang maipanganak. And then after Mary, ipinanganak si Jesus, ang tagapagligtas. Hindi si Mary ang tagapagligtas, si Jesus ang tagapagligtas na kanyang ipinanganak. Kasi nung ipinanganak niya, nanalangin si Mary. My soul magnifies the Lord Almighty. Pati si Mary na nananalangin kay Jesus. Nung nawalan sila ng alak, ang sabi ni Mary, fill in, obey what my son is saying. Yan. Okay? So please understand the Word of God. Of where we are at para maintindihan natin. The Savior came from the Lord Jesus. The miracle giver to turn water into wine came from Jesus Christ. It's not to anybody, even the disciples around the wedding banquet in Cana. Okay, also, in the last from the start, kapatid, kung ikaw ay tinanggap si Jesus, magpatuloy ka kapatid ha, kasi ang Espiritu ng Diyos ay mapasayo. Ito ang verse 2. The Spirit of God will rest upon you, plus the bed and this is the end. Okay, plus the bed. Okay. The Spirit of the Lord, lahat po ng tumanggap kay Jesus na magpatuloy, will rest, magpatuloy sa iyo. I-encourage ka kung ikaw ay naninighati, kung ikaw ay nabubulungan, bulong-bulong ka sa buhay mo. Ang sabi dyan is, Holy Spirit will give you wisdom. Okay? May understanding ka. Ayun ang pag-unawa ng spiritual. Ang pag-unawa ng mundo, minsan, pangpak. Ito nga, ang dami-dami kaalaman, walang naintindihan. The counsel. Okay? The Spirit of counsel, kapatid, yan po.
Minsan, kinakausila natin yung sarili natin kasi Espiritu yan ng Panginoon na nag-uudyok sa atin para tayo lumakas, ano? Let's encourage ourselves. Kung tayo nanghihina, kailan kaya mag-20 years na ako dito, kailan kaya? Encourage yourself to be strong, okay? Because the Spirit of counsel will come upon you, will rest upon you. And ang kalakasan, hindi lang po physical na kalakasan, spiritual. Might, ang sinasabi, in the spirit of might is kalakasan with the strength, ay mapalakas ka sa iyong puso para hindi ka nadadala sa iyong emosyon, para hindi ka iyak ng iyak. Wala kang mapapala kung iyak ka ng iyak dahil sa nasasabi ka sa mga anak mo, normal. But the point is, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Rest on me. That's the point here. In the spirit of knowledge, ang dami ako napapakinggan, binasa ang libro noon pa. At ang taas-taas ang aking pinag-aralan, Lord, gusto kong, I want your knowledge. Gusto kong makinig sa Bible study para, Lord, I want to be transformed by the knowledge of your word that I'm listening. Regardless of what I've learned, ang taas-taas ang aking pinag-aralan, walang problema dyan, kapatid. That is good. Ano? Wala pang problema. God loves you still. Kung ano bang kalalagayan. At kung mataas ang pinag-aralan, hindi napunta dyan sa behind bars, ay sabi natin, Lord, I need your knowledge upon your word. Change me. I want to be transformed. Para magkaroon ko ng takot sa iyo. Ang takot sa Panginoon na hindi matakot so that we are frightened by God. But ang takot ay isang bagay na nawibili, nalulugod ng Panginoon sa atin. Okay po? Okay, so hanggang dito na lang po. At sana may naiintindihan tayo. Pagkitaas ka ng kamay ang mga may naiintindihan. Come on, raise your hands. Come on. Come on, raise your hands. Okay, manatiling tayo nakataas ang kamay. Manatili at ako'y manalangin ng panandalian. Okay po? Manatili. Ingato tayo, tiima tayo. Kanang amot ninyo itaas dito sa kaya ang Ginoo. Okay, ako'y manalangin karon. Okay. Lahat ng mga nandyan. Okay, itaas ka. Panginoon Diyos, sa puso ng bawat isa na nakinig, especially the PDLs around the places and the corners of these places in the Philippines, hipuin mo sila, Panginoon Diyos. Sa aming napakinggan na may nagkaroon kami ng idea, which is about impyerno, na doon ay nakakatakot at ayun, marami pong salita, kung ilang ating naisira about impyerno. Doon ang mga nangyayari na ayaw namin puntahan. Kaya mo hinahanda ang buhay ng bawat isang PDLs at bawat isang nakakarinig na walang excuse kung ano pa. Lord God, gusto namin makapasok sa makitidadaan, pero doon ay may buhay na walang hanggan. Ngayon na you will come ang bawat isang nanampalataya, may active faith. Meron pong hindi ito hangabaw di pangmakina. It is not loosening. It's not even degrading. It's not even abating of their faith. Lord God, but I pray to their faith to be more stronger. Lord, more stronger faith para sa bawat isang nakarinig. Sana po mabigyan kami na i-prepare ang aming mga sarili, aming mga buhay, ang buhay ng bawat isa. Lord God, embrace them inside the jails. Yakapon mo sila sa iyong mga salita, lahat mga namimigati at the prolonging even their agonies, para God, embrace them with your love. May panahon, pero ang mga salita mo napakinggan nila saan po mag-workout sa bawat isa sa amin. Bawat isa sa nakarinig, especially sa mga mahal naming PDLs. I-bless mo lahat sila, Panginoong Diyos. I-bless mo kanilang pamilya, sa iniwan, kanilang ama't ina, mga clans and uncle, aunt na nag-iwan, mga guardian, mga sa orphanage, i-bless mo lahat ang buhay nila. Lord God, nagpalakasin mo, dalhin ang salita mo sa mga bahay-bahay nila, Panginoong Diyos. Hindi lang po ang mga PDLs na ito, dalhin mo ang kaligtasan sa bahay nila para matigil ng pag-iinom, matigil na ang mga hatred, matigil ng mga disagreement, mga pag-aaway, at ano-ano pang gusto ng kaaway sa amin. Matigil na po para magkaisa kami sa iyo. Magkaisa sa iyong mga salita, sa amang background kami once again. I pray for understanding to come upon every PDLs and every listeners this morning need to be blessed. Maraming salamat. I pray, is for all I say, Lord God, in my prayer. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi.